Hello po mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan Makatambay. Komento po na inyong lingkod. Ito po, wag na po tayo na patumpik-tumpik, umpisahan na po natin ang ating kukomentuhan dito po sa isang balita. Mga katambay, nakakalungkot po mga katambay dahil ang ating gobyerno, bago natin pakinggan ang balita, wala pong solusyon mga katambay. Walang solusyon. Ang ginagawa ng gobyerno sa ating kahirapan, sa kabila ng nagpopondo tayo ng bilyon-bilyon mga tambay, wala pong solusyon. Hindi tayo makirate ng sarili nating trabaho sa ating bansa. Magkaroon tayo ng sariling negosyo, gobyerno ang papatakbo. Pero sa kabila nun, iba po ang utak, policy, ang diskarte ng gobyerno mga tambay. 2 taon na. Mukhang mukhang didiretsuhin ng 6 na taon ang kanilang napakagandang programa para sa kanila. Pero para sa atin na nagtatax, kakati ang ulo mo at ang tenga mo mga tambay. Pag narinig mo ito, painggan po natin ang mga ideas ng halal ng bayan ng ating bansa mga tambay, na hindi na kailangan mag-isip pa. Hindi na kailangan mag-isip ng strategy. Simple lang ang solusyon, painggan natin. Para sa mga programang pang-ayuda sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget base sa tinalakay ng Committee on Finance ng Senado. Tugon daw ito sa epekto ng inflation na pinakaramdam ng mga mahihirap. Nakatutok si Mau Gonzalez. May 591.8 billion pesos para sa ayuda sa panukalang 2025 national budget. Our poor constituents are very sensitive to the prices of food, especially the prices of rice. And this is something that I want to highlight because typically we only look at the national inflation. That's inflation that everyone feels. But it is obvious that the poorest segment of our society feels it much greater. In the budget for 2024, and it will be followed through in 2025, there are somewhat what we call ayuda programs, roughly about 560 billion in 2024. That is intended to assist 50% of all families nationwide. There are about 13 million families who should be benefiting from this. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, para sa 2025, pinakamalaki ang alokasyon ng 4Ps na nasa 114.2 billion pesos. Pero wala sa 2025 ang kontrobersyal na akap o ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD na nakatanggap ng 26.7 billion pesos ngayong 2024. One-time ayuda ito na 5,000 pesos para sa mga pamilyang kumikita ng hindi tataas sa 23,000 pesos sa isang buwan. Matatanda ang wala ang akap sa bersyon ng 2024 budget na inaprubahan ng Senado pero ipinasok sa Bicameral Conference Committee nang hindi raw nalalaman ng ibang miyembro ng komite. Was that requested by the DSWD for year 2024? Sir Danep, hindi po, Madam Chair. Nakakalungkot mga tambay pag pinag-uusapan po ang mga proyekto ng bagong Pilipinas. Talagang bagong-bago na. Magagaling po mag-isip. Kahit tulog, maiisip po. Hindi nagagana utak mo, mga tambay. Hindi nasasakit ang ulo mo sa programa ng bagong Pilipinas. Pagdating sa solusyon ng problema ng kahirapan at trabaho, napakalaki na inflation ng bansa. Ang solusyon, kahit natutulog ka, napakadaling solusyon, ayuda. Tuloy-tuloy na ayuda. Ginagawa tayo mga tamad, mga tambay. Nakaasa sa gobyerno dahil walang maibigay na maraming trabaho. Ang binibigay, ayuda na napakalaki pa ng utang at inuutang natin sa labas ng bansa, mga tambay, para lang ipang ayuda. Ngayon, mahigit 500 plus billion para lang sa ayuda. Alam naman natin na ayuda, napakalaki ng corruption dyan. Di umano mga tambay. Pagka ayuda, corruption po yan. Walang audit po yan mga tambay. Pag ayuda, di ba alam naman natin yan? Yung mga pinamimigay, ayuda. Mahirap i-audit yan. Di ba na COA?
Ang laki di yung ng mga korupsyon dyan sa mga ayuda. Bilyon-bilyon na ganyan. Tapos, solusyon. Tapos, meron sinasabi 5,000, one time, big time. Ano na solusyon mo sa kahirapan? Sige nga. Yung 5,000 sa mahal ng bilihin, bigas, pagkain, pamasahe. Di ba? Tapos, pati panluto, napakamahal. Tumaas na naman ngayon ang kuryente. 5,000? Wala pang isang buwan yan. Ganun pa rin ang problema mo. Mahirap pa rin sila. Di ba? Nasaan na yung 500 plus billion? Lusaw na yon, mga tambay. Ubos ang pera ng bayan. Ubos ang pera ng Juan de la Cruz. Nakautang pa sa labas ng bansa. Ganito ang programa ng Bagong Pilipinas. Nakakahiya, mga tambay. Kahit hindi economic si Kamanong, nakakalungkot. Ganito lang. Ano na ginagawa na nating matatalino? Katulad ng Secretary Ralph Recto ng Finance. Ganito lang ang mga ideas. Finance, ayuda. Walang katapusang ayuda. Paano kung pasukin pa tayo, wag naman sana ng mga kalamidad? Dahil isa pa nga lang pumasok. Hirap na sila magbigay na ayuda. Tapos itong 500 plus billion, pamimigay mo lang sa ayuda, imbis na ipagawa mo na lang ito ng mga trabaho na gobyerno magpapalakad ng negosyo, mga pabrika. Di ba? Sanay na sanay tayo sa mga sinasabing ayuda. O di, gumawa tayo ng mga pabrika. Pabrika ng sardinas, damihan natin. Pabrika ng noodles. Di ba? Tapos magpagawa tayo ng farm, maraming farm. Di maraming Pilipino magiging manggagawa. Di ba? Sagana tayo sa likas yaman. Di, mag-produce tayo ng maraming hanap buhay, kamukha ng ginagawa ng Japan. China, nagpo-produce ang kanilang gobyerno ng maraming trabaho. Sila mismo ang nangangapital dahil may pera ang bayan natin. May pera po taon-taon, may pondo. Kaya nga lang, napupolitika, nakukurap, di umano. Yung pera na kilalaki na bilyon-bilyon, uubusin mo lang sa ayuda. Ayaw ka mag-create. Sa loob ng 12 buwan lang yan. Yung 500 plus billion sa ayuda. Ilang taon na ginagawa yan? Magmula ng umupo hanggang ngayon. Pag hindi pa pala tapos yan. Pagpasok ng 2025, ayuda na naman. Kung pinaggagawa mo ng mga programa yan, nakapakipakinabang na pwede ka mag-create ng hanap buhay, kamukha ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, inumpisahan niya yung mga build. Napakarami na bigyan trabaho nung build. Di ba? Mga Pilipino. Eto, ano ibibigay mong programa? Ano ibibigay mong tulong sa mga Pilipino? Ayuda, nakaupo lang yan, sitting pretty. Hindi naman magtatrabaho yan. Dahil naghihintay lang ng ayuda na pinangako nyo na isang damukal na pera ito. 500 plus billion, mga katambay. Ito lang, paggawa mo ng mga kapaipakinabang kamukha ng ginagawa ng Singapore. Yung mga kalapit bansa natin, Taiwan. Mag-produce tayo ng mga, yung yaman sa ating bansa, pang-export. Di ba? Bakit nawala? Dati may national steel tayo, mga bakal. Di ba? Paramihin natin yan. Di ba? Yung magagaling natin mga na pwede natin pang-export. Di ba? Buhayin natin ulit. Gumawa tayo ng maraming pabrika. Di ba? Mayaman tayo sa tela. Di ba? Mayaman tayo. Magagaling ang ating mga Pilipino, lalo pagdating sa mga kasuotan. Di ba? Sa sapatos lang Di ba? At yung sinasabing mga yaman, likas yaman ng ating bayan. Di ba? Ilan ang maibibigay na trabaho niyan? Yung 500 plus billion. Kung ininegosyo ng bansa natin yan, gagawin trabaho. Di ba? Kaya lang, napakarami ng bilyones. Bilyon para lang sa ayuda. Isang daling tulong. Napakadaling tulong. Wala pang isang buwan yan. At yan ay napakalaking korupsyon di umano. Pag nahawakan sa LGUs yan, yung sinasabi, nakorap na di umano sa taas. Pagdating sa LGUs, another corrupt na naman. Yung 5,000 na yan, naranasan ni Kamanong yan, mga katambay. Naranasan ng pamilya ni Kamanong yan, mga katambay. Lalo nung pandemya, walang korupsyon sa taas.
Malinis ang sinasabi na sa taas na ganito makukuha mo, 8,000. Pagdating sa LGUs, 1,000 na lang ang ibinigay sa aking pamilya, mga katambay. Ganyan katindi ang korupsyon sa mga ayuda. Pagdating sa taas, sinasabi, ganyan. Pagdating kay Congressman di umano, napunta pa kay Gobernador, napunta pa kay Mayor, napunta pa kay Kapitan. Kupitan ang labas, kupitan, mga katambay. Ayuda. Napakalaki ng korupsyon dyan. Kahit kayo, alam nyo yan, mga katambay, mga kababayan, alam nyo yan. Dahil ang mga Pilipino hindi nakikibo. Hindi na kumikibo ang mga Pilipino. You know? Sanay ang mga Pilipino magtiis. Sanay na hindi nagrereklamo. Basta kahit babigyan mo lang yan. Di ba? Karamihan sa mga Pilipino, ito lang. Sabi ni Pangulo, sabi ni Speaker, 5,000. Bakit ito 500 lang? Dahil nga, ang daming custom na dadaanan. Custom. Di ba? Isang damukan na custom ang dadaanan ng 5,000. Kaya pag hawak mo sa'yo, sa mga mahirap, 1,000 o kaya 500 na lang. Real talk yan, mga tambay. Di ba? Nakakalungkot. Nanghihinayang lang ako sa mga numero na inuutang pa natin karamihan. Ngayon, ilang bilyon, trilyon ang budget natin at ilang trilyon ang inutang natin sa labas ng bansa. Tapos ito lang ang programa. Walang trabaho. Hindi na nga tayo pinapasok ng foreign, mga malalaking negosyante sa bansa natin. Ibang bansa pa na ikinabang. You know, yung pinagmamalaki ng mga negosyo manggagaling ng Amerika, napunta ng Malaysia, mga tambay. Doon nagnegosyo. Dahil ang bansa natin, matapang, nakikipag-ambaan pa sa gyera. You know, marami tayong mga Amerikano, maraming base, marami na tayong panlaban sa China. Sino pupunta sa bansa mo para magnegosyo? Ako man si Kamanong, gago ba ako para magnegosyo sa bansa mo? Uubusin ko bilyon-bilyon dolyar ko riyan para lang pasabugin. Di ba? Sasabihin lang ng Pangulo ng statement. Kung totoo yung sinasabi ng statement, Mr. Secretary Recto, na sinasabi niya, ang laki na ng nabawas ng inflation na walang trabaho sa atin, tumataas na ekonomiya, bakit puro ayuda pa rin, mga tambay? Kung bumaba na ang kahirapan at marami nang nabigyan trabaho, sabi yan, last statement ng Pangulong Marcos yan. Di ba? Bakit ngayon? Ayuda pa rin ang programa nyo. Tapos sasabihin nyo, napakarami pang Pilipino na kailangan tulungan kasama ang 4Ps. Sa 4Ps, wala tayong problema dyan Nahandyan na yan Pero yung tuloy-tuloy ang gagawin mo sa pera ng bayan, sa pera ng taxpayer, tuloy-tuloy ka nag-aayuda, wala kang programa. Di po ba? Walang programa, walang hanap buhay. Ano gusto nyo sa mga Pilipino? Lahat na lang mag-abroad. Ang solusyon lang ng mga Pilipino sa hirap mambuhay, kailangan mag-abroad. Ganun po ba? Tapos pag nag-abroad naman kami, kayo pa rin ang kikita ng remittance namin. Isang damukan na tax ang binabayaran ng OFW. Di po ba? Real talk. Sila pa rin ang nakikinabang. Tax pa rin ang napakalaki ng mga OFW. Di ba? Pero, yung mga taxes ng OFW, napupunta lang din sa ayuda, mga katambay. Kawawa ang mga taxpayer dahil nagiging one-sided ang gobyerno. Imbis na para sa lahat magkaroon ng hanap buhay, yung tax natin, ginagamit lang po, inuubos lang po sa programa ng ayuda, mga tambay. Ayaw bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Pwede naman mag-create ng trabaho. Sinasabi nga ni Kamanong, idea, komento ni Kamanong, hindi ba natin pwedeng gayahin ng China? Napakarami lang, sagana sila. Di ba? Supplier sila sa lahat. Tayo, hindi natin kaya yon. May pera din tayo, nangungutang tayo, pinauutang tayo. Ang Japan, ang South Korea, ang maliit na bansa na Taiwan, nag-e-export na maganda. Ang daming trabaho ang bansa nila. Nagtatrabaho pa mga Pilipino dyan. Di ba? OFW, bakit yung bansa natin hindi makapag-create? Inaasa na lang natin lahat sa oligarch? Ang hanap buhay ng mga Pilipino? Baldado ba ang ating gobyerno? Baldado, wala silbi?
Oligarch lang ang pag-asa pagdating sa trabaho. Yun lang ang asahin natin. Grabe. Di ba? Nakakalungkot lang mga katambay. Kaya po sa tingin nyo. 6 na taon kung magtutuloy-tuloy. 6 na taon na bilyon-bilyon. Puro ayuda. Kadiwa. Hindi natin na-audit yan. Pati yung pondo ng kadiwa. Hindi natin na-audit yan. Magkano nire-release na bilyon-bilyon dyan sa kadiwa. Pati ito. Napakahirap i-audit ito. Ayuda. Napakahirap i-audit yan mga tambay. Dahil yan pledge. Tulong. Mga tambay. Katulad ng kadiwa. Napakalaking corruption dyan di umano. Napakalaki. Napakasarap pagkakitaan. Mga tambay. Pagdating sa mga ayuda, kadiwa, pondo ng bayan, patay na naman. Patay na naman ang mga naghahanap buhay. Lalo yung malalaking mag-tax. Yung malalaking mag-tax, kumikita. Kumikita ng 100,000 pataas. Kinsenas katapusan. Patay kayo. Patay. Bagay, marami kayo nabigyan ng taong tamad. Natulungan nyo. Karamihan may bisyo pa di umano. Pero tayo naghahanap buhay. Naglalaway lang tayo mga tambay. Tayo pa rin ang nagsasakripisyo. Bumili na napakamahal na bilihin. Napakamahal lahat. Pero yung mga walang hanap buhay, sitting pretty, darating ang pera sa kanila. Tulong ng gobyerno. Ano pa masasabi niyo mga tambay? Nakakalungkot ang mga ideas ng bagong Pilipinas. Talagang iaangat tayo. Pagbabago, mga tambay. Talagang tayo magiging nasa Guinness Book of Record tayo, mga tambay. Itong ginagawa ng ating gobyerno, taon-taon, isang damukal na ayuda, mapupunta po tayo sa isang history. Guinness of nasa record po tayo ng Guinness, mga tambay. Pasensya na, nagkakabulol-bulol na inyong lingkod. Dahil sumasakit na ang ulo ni Kamanong sa isang damukal na ayuda, mga tambay. Muli po mga tambay, hiyang-hiya po tayo, lalo po kay Secretary ng Finance, Secretary Recto, at sa ating Pangulo ng Pilipinas, na pasayaw-sayaw pa. Ang sarap ng buhay nung iniintay. Nakita nyo naman, iniintay yung mga ating awardee ng Olympic. Nakita nyo, First Lady, pasayaw-sayaw pa mga tambay, pati yung anak. Tapos ang ating Pangulo, isaya-saya, walang problema. Di ba? Walang problema. Ang sarap ng buhay, di ba? Pero tayo, mag-tax kayo na mag-tax. Sige, tax! Tax! Kami bahala magsolusyon sa problema ng bansa. Mag-tax lang kayo. Sige. At kung kulang ang tax nyo, mangungutang tayo. May nagpapautang pa sa atin. Muli pa mga tambay, pasensya na po. Marami na pong dinaldal si Kamanong, mga tambay. Thank you po sa mga nagko-comment at syempre po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga tambay. At syempre po sa mga nagla-like, share at magsusubscribe. Thank you po. Ngayon po mga tambay, sa mga nagsasabing bayaran si Kamanong, yung ayuda na makakuha ni Kamanong, inyo na. Sa inyo na ang ayuda ni Kamanong na ibibigay ng bagong Pilipinas. Sa inyo na. Dadagdagan pa ni Kamanong yan ng thank you. Thank you. At nasa inyo na. Muli po mga tambay, ingatan nawa. Bye-bye. Sa muli. Paalam.